We are Group 9 and we are here to represent our group topic, which is the economy and the environment. So first of all, the relationship between the economy and environment is critical due to challenges like climate change, resource depletion, and pollution. Understanding this interplay is essential for sustainable development that balances economic growth with environmental protection. So sa madaling sabi ang koneksyon ng ekonomiya at kapaligiran ay napakalaga dahil sa mga hamon tulad ng pagbabago ng klima, pagkaubos ng mga likas na yaman at polusyon. Ang pag-unawa sa ugnayan na ito ay susi sa isang napapanatiling pag-unlad ng balanse, ang paglago ng ekonomiya at ang pangangalaga ng kapaligiran. Sa madaling sabi, kailangan nating umunlad nang hindi sinisira ang ating planeta. So, the key concepts here are the economy, which is the system of production, distribution, and consumption of goods and services, while the environment naman is natural ecosystems and resources that support life. So, ang ekonomiya daw ay sistema ng paggawa, pamamahagi, at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Simple lang. Ito ang paraan kung paano natin ginagawa ay binebenta at ginagamit ang mga bagay-bagay. So, ang kapaligiran naman or ang environment, ito naman ang natural na mga ecosystem at mga likas na yaman na sumusuporta sa buhay. Ito ang ating hangin, tubig, lupa at lahat na nabubuhay na organismo na bibigay sa atin ng buhay. So, in short, it emphasizes the crucial relationship between economic progress and environmental protection. Sustainable development requires a balance between these two. So, ensuring economic growth does not change or come at the expense of the environment. Economic growth has historically led to environmental degradation. The Environmental Prestige Code, or EPC, suggests an inverted U-shape relationship where pollution rises with initial growth but declines as income levels increase and cleaner technologies are adopted. Yun daw EPC or Environmental Business Code ay ugnayan ng pagbulan ng ekonomiya at kalagayan ng kapaligiran. So, sa kasaysayan o sa history, ang paglago ng ekonomiya ay kadalasan nauuwi sa pagkasira ng kapaligiran. Pero ayon sa AKC, mayroong isang inverted U-shape na relasyon. How does it work? So, sa pre-industrial economies, for example, sa mga bansang hindi pa gaano umuunlad, ang pollution ay medyo mababa dahil maliit pa ang mga produksyon. Next naman is industrial economies. So habang lumalaki ang ekonomiya o pagtaas ng GDP per capita, tumataas din ang polusyon dahil sa mas mataas na produksyon at paggamit ng mga teknolohiya na nakakasira sa kapaligiran. Ito ang tuktok ng inverted U. Then next naman is post-industrial economies. So sa mga bansa may mataas na kita, unting-unting bumaba ang polusyon. Yun yung like sa Japan kasi nga advanced na yung mga technology nila, so hindi na kailangan ng mausap pa na mga bagay o machine. So dahil nga advanced na sila, alam na nila kung paano makakatulong sa environment without alam na nila kung paano makatulong sa environment without harming others. So yun ay dahil sa mas malaking kakayahan na namumuhunan sa mga teknolohiyang mas magwilo sa kapaligiran. Then, mas mataas na kamalayan sa pangangalaga sa kapaligiran. And, mas mahigpit na mga regulasyon sa polusyon. So, in short, sa mas madaling sabi, mayroong isang punto kung saan ang pag-unlad ng ekonomiya ay nagiging dahilan ng pagtaas ng polusyon, pero sa paglipas ng panahon at pag-angat ng antas ng pamumuhay, nagsisimula itong bumaba dahil sa paggamit ng mas malinis na teknolohiya or cleaner technologies at mas mahigpit na mga batas sa pangangalaga sa kalikasan. Ang AKC or Environmental Business Curve ay nagpapakita na hindi naman palaging negatibo ang epekto ng pag-unlad ng ekonomiya sa kapaligiran, pero kailangan ng tamang pagpaplano at paggamit ng teknolohiya para makamit ang balance or balanse. So, yun nga, ang environmental business curve ay habang tumatagal,
nagiging mas advanced yung technology. So, from the obsolete one, nagiging newer one, nagiging advanced. So, that's it. So let's tackle economic growth and environmental impacts. So the first one is the trade-off. Industrialization can cause significant environmental harm initially. Mature economies can invest in technology to mitigate impacts. Yan. Ibig sabihin, alam naman natin na industrialization is nagkakause siya ng environmental harm like deforestation, gas pollution, destruction of habitats, and many more. So para ma-less yung impact nito and yung paggamit ng natural resources is yung mga mature economies is nag-i-invest sila sa technology. Yan. So the next one is the natural resources. Direct contributions. Raw materials like timber and minerals are essential for economic activities. While indirect contributions, ecosystem services like carbon sequestration are vital for economic stability. So, now, let's tackle decoupling economic growth for environmental harm. The first one is the technological innovations. Renewable energy and waste management reduce fossil fuel reliance. Ayan. Sabi ko nga kanina, yung mga mature economies is nag-i-invest sila sa technology para ma-less yung impact and yung fossil fuel reliance. Kasi alam naman natin na 80% of the world is being supplied by fossil fuel. So, by that large amount of consumption, kailangan talaga natin mag-invest or kailangan natin gumawa ng paraan para ma-less yung paggamit natin ng mga natural resources or mga fossil fuels natin para magamit pa natin in the near future. The next one is the efficiency improvements. Resource efficiency can lower emissions without sacrificing output. Yan. Ibig sabihin, ito naman yung mga technologies or and strategies na ginagamit para maglabas or maglabas nga ng same level of output like mga products, services, or goods or energy na while using fewer resources like energy, water, materials, yan. So by that, alam naman natin na by consumption of lower consumption of natural resources can lead to lower emission of greenhouse gases and ma-improve din ito yung waste management. So yan. Kasama sa policy, framework, and economic instrument ang market-based tools, carbon taxes, renewable energy subsidies, and tradable permits, incentive, sustainability ang under ng market-based tool. Ang pag sinabing carbon tax, ito ay pagpapataw ng buwis ng mga pamahalaan sa mga kumpanya base sa dami ng carbon dioxide na kanilang inilalabas. Halimbawa, ang isang pabrika, naglabas sila ng mataas na emisyon sa mataas na antas ng emisyon. So, kailangan nilang magdagdag ng bayad ng buwis. Kaya, hinihikayat ng mga pamahalaan na gumamit ng mas malinis na teknolohiya ang mga kumpanya. Sunod dito ay renewable energy subsidy. Ito ay binibigyan ng suporta ng pamahalaan ang mga proyekto na gumagamit ng renewable energy tulad ng solar at wind power. Ang halimbawa dito ay yung pagbibigay ng subsidy ng mga gobyerno sa mga kabahayan na nagkakabit ng solar panels. Kaya bumababa ang kanilang halaga ng kuryente. Sunod ay tradable permits. Ito ay pinapayagan ng mga kumpanya na bumili o magbenta ng karapatan upang maglabas ng emisyon sa ilalim ng limitasyong itinakda ng pamahalaan. Halimbawa, kung ang isang kumpanya ay hindi umabot sa kanilang emission cap, maaring nilang ibenta ang natitira nilang kota
sa ibang kumpanya na nangangailangan. So guys, yung yung emission, yun yung usok na lumalabas dun sa pabrika na nagkokosto ng pollution sa ating kapaligiran. Sunod ay integration of environmental policies. Policies must incorporate environmental factors into economic planning for effective, sustainable development. So, ang integration of environmental policies ay ito ay yung mga salik na pangkapaligiran sa pagpaplano ng ekonomiya upang makamit ang epektibong likas kayang pag-unlad. Halimbawa, green infrastructure development. Ito ay yung pagpapagawa ng mga infrastruktura tulad ng kalsada at gusali na isinasama ang paggamit ng eco-friendly materials at renewable energy. At pwede din yung pagpapalakas ng renewable energy programs. Ito ay pagsasama ng mga layunin sa enerhiya mula sa hangin, araw at tubig ng mga plano pang ekonomiya. So, ito ay mahalaga or ito ay patakaran pang kapaligiran sa ekonomiya ay isang mahalagang hakbang upang mapangalagaan ang kalikasan habang tinutulungan ang mga pangangailangan sa kasalukuyang henerasyon. Sunod ay challenges and barriers. Market failures, isa sa challenges and barriers. Sabi sa market failures, internalities like pollution lead to market failures where true costs are not reflected in prices. Sabi sa market failure, ito ay mga panlabas na salik tulad ng pollution ay nagdudulot ng pagkabigo sa merkado dahil hindi na ipapakita ng mga presyo ang tunay na halaga o gastos nito. Halimbawa, sa isang lungsod, ang mga pabrika ay naglabas ng usok na nagdudulot ng pollution sa hangin. Bagamat mura ang mga presyo ng kanilang mga produkto, hindi sinasaalang-alang sa presyo ang gastos ng pinsala sa kalusugan ng mga residente or mga nakatira dito sa pagkasira ng kapaligiran. Dahil dito, hindi kompleto ang informasyon sa market na nagiging sanhi ng maling desisyon ng mga consumer at negosyante. Sunod ay behavioral barriers. Resistance to change among business and customer hinders sustainable practices. Sabi dito, ang behavioral barriers ay isa sa pagbabago ng mga negosyo at consumer ay nagiging hadlang sa pagpapatupad ng mas sustainable na gawi. Halimbawa, kahit may mas murang option para sa renewable energy, maraming negosyo ang patuloy na gumagamit ng mga fossil fuels dahil ayaw nilang gumastos para sa bagong teknolohiya kasi ayaw nila din sigurong mag-adjust kasi nga yung mga teknolohiya na kanilang ginagamit or mga teknolohiya nilang ginagamit ay doon na sila mas nasasanay kahit alam naman nila na mas may mura or may mas convenient gamitin para na maisasalang-alang natin ang ating kapaligiran. Kaya patuloy pa rin silang gumagamit ng mga kanilang nakasanayang teknolohiya kahit alam naman nilang may mas alternatibong gawin or gamitin. Yun lang. Innovation is sustainable technologies
Investments in green technology can enhance efficiency and reduce costs. So, ibig sabihin po, ang innovation in sustainable technologies ay kahalagahan ng pag-invest sa green technologies dahil nagbe-benefits ito tulad ng pagbabawas ng gastos sa enerhiya, pagpapanatili at pagtanggi sa basura. At ang pag-invest daw ay sa green technologies ay nakakapaghingkayat upang mas mapaunlad ang mga bagong teknolohiya na mas mahusay sa kapaligiran. Next, global cooperation. International agreements are crucial for addressing transnational environmental issue like climate change. So, ang global cooperation daw ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng international na panghihikayat o kaya pakikipagtulungan sa paglutas ng mga pandaigdigang suliraning sa kapaligiran tulad na lamang ng climate change. Next ay ang conclusion. The interconnectedness of the economy and environmental necessitates a holistic approach prioritizing sustainability. Policymakers must create framework that foster both economic growth and environmental protection for a viable future. So, sa madaling salita, ang pag-unlad daw ng ekonomiya at pangangalaga ng kapaligiran ay hindi dapat ihiwalay. At ang mga policymaker ay may mga responsibilidad na lumikha ng mga framework na nagtataguyod ng parehong pag-unlad dahil ito ang susi sa paggamit ng isang mas matatag at mas maunlad na kinabukasan.